Hallelujah. Sino po dito ang medyo mahirap din ng pagbangon kanina? Di po ba? Sapagkat yan po ang nangyayari kapag linggo na, ayan na, gumikilos ang kaaway. Halos hirap tumayo. Kami nga po mag-asawa, gumigising kami ng maaga, medyo nalit kami ng 30 minutes. Nagluluto pa si Mrs. Dahil nga ang panahon po ay tunay na nagbibigay sa atin upang hirap tumayo. Hindi nyo pa napapasin tuwing every Sunday, lalo mas mahirap tumayo. lalo pag mag-church tayo, nandyan na. Ang ating pananampalataya ay nasusubo. Kaya palakpakan natin ang Panginoon sapagkat narito po tayong lahat upang mabusog, mapakain ang ating espiritu sa pamamagitan ng kanyang salita. Yung last week po ay Father's Day. Palakpakan din po natin ang Panginoon para sa mga tatay. Sino po yun? Nandito yung mga tatay nung last week. Ayan, praise God, sapagkat pinagdiwang natin ang araw ng mga tatay. Okay po? Ang ating message doon, a father by God's design. Ngayon po sa pagpapatuloy po ng ating series na True Christian o Tunay na Kristiyano. Ang ating pong verse ay makikita sa 2 Corintos 5:17. Ang sino mang nakikristo, isa ng bagong nilalang, wala nang dati niyang pagkatao, binago na siya. Yan po yung isang mapapatunayan na kung saan o ikaw ay tunay na Kristiyano. The divine na katawan ng ating Panginoon Kristo ay nakakaroon tayo ng pagkakaisa o unity. Kaya nga po may nabasa po ko sa Bible na I forgot ko ano po yun. Pero natatandaan ko na pag po tayo, yung ating pagkatao ay nakatago sa pagkatao ng ating Panginoong Jesus. Kaya every time na tayo nakikita, hindi po tayo nakikita sa pamamagitan ng ating dating pagkatao, kundi ito yung pagkatao ng ating Panginoon Kristo. Sa ibang salin nga po, sa ibang mababasa na, isinuot na parang damit ang ating Panginoon Kristo sa ating mga buhay. Kaya pag po tayo po tinawag na tunay na Kristiyano o true Christian, talagang may nababago. Katulad po nung bago tayo mag-Father's Day, pag na-experience nyo po yung tunay na kaligtasan ng ating Panginoon Kristo, hindi pwedeng walang mangyayari. Ano po? Siguro lahat po tayo, kung pagtitestimony kayo, ako po, napakarami. Nung kayo ay nakatanggap sa ating Panginoon Kristo, hindi pwedeng walang nangyari. Di po ba? Meron kayong naramdaman, naranasan, nakakaiba, na kung saan ang ating Panginoon Kristo ay tunay na naranasan natin. Nabigyan natin, ba't ganito na ang aking nararamdaman? Ba't ganito ang nangyari sa buhay ko? Kung bakit natalikuran ko yung mga bagay ng hirap talikuran, ay natalikuran ko. Kasi nga po, na-experience natin yung tunay na kaligtasan ang ating Panginoong Kristo. Okay po, sa ating pong pagpapatuloy, hindi niyo po ba napapansin niyo sino po yung napupunta sa mga social media, yung AI, yung artificial intelligence? Grabe, binabalita na po siya, hindi pa ganun siya well-furnished, hindi pa ganun talaga perfecto yung pagkakagawa, pero maliling lang ka eh. Sino po ba yung nakakapanood yung may matanda? Yung madalas, di ba, yung may matanda. Minsan comedy yung kanyang content, pero ano lang po yun? AI lang po yun. Artificial intelligence. Pag tinanong ko po kayo, pag sinabing artificial, ano ibig sabihin? Ang artificial, ano po mapasok sa isipan nyo? Peke, Artificial nga eh. Hindi totoo. Yun po ang nangyayari ngayon. Ang nakakalungkot po, pag ito po ay napaganda na furnished na talaga, naging perfect na, ang hirap mo na malaman kung ano yung totoo at hindi. At bilang mananampalataya, dapat ganun po tayo kaseryoso pagtingin, lalo-lalo na pa. Kasi po may sinasabi siya na labag sa katotohanan. Kaya pag hindi po tayo aware po sa ganun, malilin lang po tayo. Lalo na po kung wala po tayong pagkakaalam sa katotohanan salita ng Diyos, ay po madidisip tayo. At marami po mga dahilan, marami nagsasabi na wala naman Diyos. Mabuhay ka ng sarili mo, gumawa ka lang ng mabuti, okay na kahit wala kang relasyon sa Diyos. Marami po mga ganyan, mga relihiyon na malayong-malayo po sa katotohanan. Malayo po sa mga bagay na kung saan maliligaw tayo. At sa panahon din natin yan, maraming scammer. Sino mo yung na-scam na? Di ba, maraming ganyan na bibili ka lang sa social media, ang ganda-ganda na pinakikita. Pero pag nakuha mo na bato. Madalas ganyan, ang mahal pa naman ang pagkakabili. Raming scammer, nakala mo,
Pagkausap mo, pag nagpapalitan kayo ng messages para may kukunin ka, parang anghel no? Parang hindi makabasag pinggan talaga. Grabe, talaga, pati yung kanyang profile picture, talaga hindi mo akalain na siya'y scammer. But marami pong ganyan sa ating panahon ngayon na maraming scammer at marami na rin po ang doble cara. Ano yung doble cara? Yung pag sa harap mo, okay, pag nakatalikod, iba. Ganyan, even Christian. May kwento po, isa po ito, isang babae, lalaki, nagpunta po siya sa drive-thru, parang KFC o Jollibee. Sino man nakapunta ng drive-thru na? Okay, nag-drive-thru sila, tapos, bumili po sila ng isang bucket na fried chicken. Ayan. Pagkabili po nila ng fried chicken sa drive-thru, napunta po sila sa picnic area. Sa picnic area, kumain po sila. At habang kumakain po yung babae at lalaki, may napansin po silang isang bag doon sa ilalim nung, di ba may bucket? May lagayan yan. May bag doon. At pagbukas nila, may pera. Kaya sabi ng lalaki, isauli natin itong pera kasi mukhang ito yung pinagbilan ng buong isang araw. Kaya kung AFC ba ito, basta isang restaurant, naku, malaki itong pera na ito, baka hinahanap na ito. Kaya po yung di pa nila natatapos yung kanilang pagkain, kumain na po sila. Umalis na po sila para puntahan po yung restaurant. E di yung pagkakita pa lang nila, dala yung bag, halos mahimatay yung manager. Bakit naman po buong araw nakita po nung restaurant, nandun. Sabi niya, salamat, ibinalik niyo itong perang ito. Ito po'y kita ng restaurant buong araw. Halos hinalughog na po namin ng lahat pero hindi po namin makita yung pera. Salamat po sa inyo, sabi niya gano'n. Salamat sa inyong mag-asawa, sabi ng manager. Kaya sa sobrang tuwa ng manager dun sa mag-asawa, sabi niya gano'n, babae at lalaki, kuha po tayo ng picture. Picture po tayo, bakit? Para po dahil po sa katapatan po ninyo, mailagay po sa newspaper dahil sa ginawa pong kabayanihan na ginawa niyo, ibinalik niyo yung pera. Sa iba po, hindi na po ibabalik yan. Kasi hindi po namin alam kung saan po namin nailigay yung pera. Sabi po ng lalaki, hindi, wag na, okay na yun. Hindi, kailangan ma-publish kayo dahil mabuti po kayong tao, kapati yung kasama yung babae na asawa niyo. Maya-maya, lumapit po yung lalaki dun sa manager, may ibinulong. Sabi niya, wag na lang. Bakit? Sabi, bakit po kailangan? Kasi hindi ko asawa yung kasama ko eh. May ibang kasawa yan. Nakita yung doble cara? Kala natin tapat na, no? Pero sa kabila pala, walang katapat. Ganyan po ang nangyayari. And even Christian. Ano po? Sa kabila po na tayo sinasabi natin Kristiyano. Even we say, I'm a Christian. Pero pag minsan dito lang sa church, pagdating sa school, hindi ka Christian, para kang halimaw. Pagdating sa trabaho, hindi ka rin Christian. Pagdating sa inyong bahay, may nagkwento sa amin yan, si daddy, si mami. Pag sa church, ang buti, pagdating sa bahay, ang mura, pumuputok eh. Ang Kristiyano ba ganon? Kaya po na ang Kristiyano po ay magiging parang 3D. Ano yung 3D o 4D? Yung nakakita na mo ng 3D o 4D. Di ba kahit saang anggulo, makikita mo? Dapat ganun ang Kristiyano. Na kahit saang anggulo tignan, Kristiyano. Ano po? Bakit po mahalaga? Kasi karamihan po nung ating mensahe po nung the other week po, pagka po ng Father's Day, di ba? Kung na-experience mo ang tunay na kaligtasan, hindi pwedeng hindi ka mabago. Ang problema lang, ang nakakalungkot, kaya marami hindi naniniwala na sa Kristyanismo dahil dyan. Ano po? Alimbawa na lang sa mga estudyante. Kristiyano ako, pero pagdipitan na ng mga nangongopya. Di ba, ganon? Pero sabi ni Lord, magtiwala ka and I give you wisdom. Bakit ganon? Sa trabaho, ganon din. Nandaraya ka, nanakaw ka, and sasabihin mo, the God will provide. Hindi tunay yung pagiging Kristiyano. Hindi yung, parang sinasabi nga, doble cara. Ang Kristiyano, kahit saang anggulo, Kristiyano. Tingnan mo sa katabi mo. Kahit saang anggulo ba yan, Kristiyano? Masasabi mo ba, pag tinanong mo, totoo ka ba? I'm not condemning everybody
It's in here. Hindi yun. Kasi sa harap tayo ng Panginoon, naharap lahat eh. Napag-uusapan na po ngayon, even in social media, even the news, yung talagang ito na yung mga last day. Ito yung mga nangyayari na. Kasi bakit natin pinag-uusapan? Bakit sinasabi na mensahe ng Panginoon? Kasi kahit sabihin mong ikaw ay matagal ng Kristiyano, ganyan, 11 years na akong Christian, 10 years na akong Christian, 15 years na akong Christian, kahit ikaw ay bago ka pa lang Kristiyano, dapat sinusuri mo ang iyong pananampalataya. Tunay ba to? Kasi even, ito mahirap sa mga Kristiyano. Paano matagal? Matagal na akong Christian. Nagiging negligent na tayo. Hindi na natin masyadong tayo nagpapabaya. Bakit nagpapabaya? Kasi sabi mo lang, Christian na ako, ligtas na ako. Pero ang sabi ng Panginoon, ang maliligtas, ito yung tapat at nananatiling sumusunod sa Diyos. Until the end. Kaya hindi pwede nung ilang years mo na tinanggap si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas o 1 year kang talagang nakita mo, hindi doon nananatili yun. Kailangan sinusuri. Kaya ang mensahe po natin ngayong umaga, suriin ang iyong tunay na pananampalataya, examine your true faith. Ito po ay sa pangalawang Korinto 13:5. Ito po ay sinulat po ni Apostol Paul. Na kung saan, 2 Corinthians na nga, pangalawang sulat sa taga-Korinto. Kasi itong mga Korinto, ganyan po. Mga Kristiyano, they claim to be Kristiyano kami. I'm the followers of Christ. Bakit ganito ang lumalabas? Sabi ni Apostol Paul. Suriin ninyo, ilang taon na kayong Kristiyano at sinasabi nyo, tagasunod kayo, pero bakit ganito? Ito po ang sinasabi, suriin ninyo ang inyong sarili kung talagang tunay ang inyong pananampalataya. Kasi po maraming pagkakataon, sinasabi natin, we are Christian, nananampalataya ako. Pero sabi dito ni Apostol, suriin ninyo. Baka hindi tunay yan. Ang sabi dito, siyasatin ninyong mabuti ang inyong sarili. Ang sabi, inyong sarili. Hindi ibang tao. Marami tayo, Kristiyano na tayo for almost decade o bagong Kristiyano tayo. Pero mas tinitignan natin yung pananampalataya ng iba kaysa sa atin. Kristiyano ka pa naman? Ba't ganyan ka? Kristiyano ka pa naman? Ba't ganyan ang gawa mo? Malinaw sinasabi sa atin yung mabuti ang inyong sarili. Hindi ang iba, kundi ang sarili natin. Kasi madalas tayo yung may problema, hindi naman yung iba. At sinabi dito, hindi ba ninyo alam na sa Kristo Jesus ay nasa inyo maliban na lang kung hindi kayo tunay na mananampalataya? Kung ikaw ay tunay na mananampalataya at sa Kristo ay nasa iyo, dapat nakikita talaga yung tunay na pananampalataya. Di po ba? Ang sabi nga dito maliban na lang kung hindi kayo tunay na mananampalataya. Nakikita po ba sa inyo yung buhay na dapat nakikita yung buhay si Kristo sa ating pamumuhay? Maliban, sabi nga ni Apostol Paul, maliban na lang kung hindi ka tunay na mananampalataya. Sino po dito yung mananampalataya ni Jesus? Pakitaas ang kamay. Praise God. Di ba? Kasi kung alam mo yan, dapat nagre-reflect yun. Kaya dapat sinusuri yan. Sabi mo sa katabi mo, examine your faith. Suriin mo. Suriin mo, kalabatin mo. Baka hindi natutulog yan. Gising yan. Nagtutulog-tulugan lang yan. Kasi bakit? Mahalaga po yun. Kasi sa panahon po natin ngayon, maraming tulog. Hindi physically, spiritually, tulog. Kaya si Apostol Paul sabi, suriin ninyo. Gising-gising, baka sa panahon ngayon, biglang dumating si Kristo, tutulog-tulog ka. Mahirap po yun. Kaya dapat tayo, pag tayo ay tunay na mananampalataya, meron tayong patuloy na paglago. Dapat ine-examine natin yung mga distraction sa ating paglago. Halimbawa na lang ngayon, nagsisimba. Sino may hawak ng cellphone? Kala mo, Bible ang binabasa no? Yung pala, nag-scroll ng social media. At may tutunog pa, Shopee, Lazada. Darating na pala yung parcel ko. Yung mga distraction, tinatanggal natin yan. Kasi nga, ibang-iba na tayo. Yung maliit na bagay lang yun, Hindi natin nasusuri yun. Hindi natin nasusuri. Minsan naman, natutulog dahil sa ganda ng boses ko. Nakakatulugan. Di ba? Di ko naman sinasabi lahat ay tulog, baka nagpe-pray naman. Pero ano ba yung distraction na pwedeng
magpaano sa'yo ng paglago mo. Na sinasabi talaga, ay sinusuri ko to. Pag ako'y nasa church, hindi ako nakatingin sa oras, ang tagal naman ni pastor, matapos. Hindi ganun. Kasi gusto mo, yung magkaroon ka ng intimate relationship with the Lord. May paglago. Bakit kailangan? Mahalaga na dapat natin suriin ito. Ano po sabi sa unang Juan 4:1? Mga minamahal, huwag kayo maniwala agad sa mga tao nagsasabi mula sa Espiritu ng Diyos ang pinapahayag nila. Ayun, napakaliwanag po. Sa halip, subukin ninyo kung nagmula nga sa Espiritu ang pinapahayag nila sapagkat marami ang mga bulaang propetang naglipa na sa mundo. Kaya nga lumalabas yung mga AI. Kaya nga isang pastor, in-AI yung siya eh. Pilipino siya pero kanyang message, Mandarin. Galing sa bibig. Galing, no? Pastor yun. May possible na gamitin siya at mali yung ituro. Kaya dito, bakit kailangan natin suriin? Kasi miski po ako, kapag kayo hindi kayo nanunurig, pag sinabi kong pwede kayo mag-asawa ng 3, ay sabi ni pastor, pwede daw. Pwede kayo magpatato sa buong katawan nyo. Kasi, okay yan. Basta, wag lang kayong manghihingi sa magulang nyo o papatato kung saan-saan, magkakasakit. Yung mga ganung bagay. Di ba? Tignan nyo, maski ako, kung ang aking sinasabi ay nanggaling sa Espiritu ng Diyos. Dapat ganun din sa ating pamumuhay. Yung aking bang pamumuhay ay lead by the Holy Spirit, ito ba ay tunay na nakikita sa aking pamumuhay? Ako pa may example, meron po akong sinusunod na pastor na foreigner. Ang galing niyang pastor. Talagang pag pinapanood ko siya, grabe. Talagang yung mga kabataan talagang sumusunod sa kanya. And one time, meron siya message na kung saan, parang sa katotohanan to. Kasi nagbabasa ako ng salita ng Diyos eh. Parang lihis itong sinasabi niya. Mula noon, hindi na po ako nakinig. Hindi siya kinukondem ko siya. Bakit? Parang ipinakita ng Diyos, huwag kang umasa kung saan sa tao, kundi umasa ka sa katotohanan. Suriin mo, ano ba yung sinasabi? Ako po, tao rin ako, nagkakamali rin ako. Baka makita niyo, minsan ako nasa labas, kumakain. Kasi pastor, ang tao pala, ang lakas kumain mo. Di ba? Meron akong pagkakamali. Kaya nga sabi ng Panginoon, focus on Jesus, alin? Ang sandigan ng inyong pananampalataya. Kaya dapat sinusuri natin ito. Ito ba'y galing sa banal na Espiritu? Ito ba'y galing sa katotohanan? Kasi maging ang ating social media buo sa sanlibutan yun, naku po, ang grabe, ang dami nilang sinasabing kasinungalingan. Ay yung mga bagay na wala kang inaapakan. Okay yan. Di ba? Ganyan. Basta wala kang inaapakan tao, mabuti yan. Okay na yung ginagawa mo. Pero, lihis, bakit? Nakikipagrelasyon sila sa same-sex marriage. Ganyan sila. Basta ang panuntunan nila ay kung wala kang mga inaapakan tao, masaya at mabuti ka, okay na yun. Basta ang isang kabutihan, hindi yun nakasandig sa pananampalataya sa ating Panginoon. Hindi yun. Baliwala yun. Kasi kailangan sumampalataya ka sa Panginoon at lalo kang gagawa ng mabuti. At lalo mo makikita na talagang totoo ang iyong pananampalataya. Kaya dapat matuto tayong suriin kung mula ito sa katotohanan. Kaya po kayo, ina-advise po namin talaga, gawin po natin yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi po, maraming pagkakataon maliligaw ka. Halimbawa na lang, sa isang mag-asawa, kung ikay maraming kaibigan lalaki, ako po naranasan ko yan. At nagkaroon kayo ng problema mag-asawa at humingi ka ng tulong sa mga, siyempre, barkada mo, lapit sa iyan. Ano sasabihin sa'yo? Iwanan mo na yung asawa mo. Kung ganyan ang asawa ko, iiwanan ko na yan. Marami namang kapapalit. May nangyari sa NBV ganyan. May possible na pwede niyang gawin niyo, pero hindi. Bakit sabi niya? Takot ako sa Diyos. Alam ko yung katotohanan. Amen? Kaya yung katotohanan na alam mo, dadagdagan pa ni Lord yan. Kaya yung sabi sa Bible, yung katotohanan na ayaw mo, tatanggalin pa sa'yo ni Lord yan, mawawalan ka lang lalo. Kaya dapat sinusuri natin ang ating pamumuhay bilang mananampalataya. Ang pagsuri sa tunay na kaligtasan ay may pagsuri sa matuwid na pamumuhay. Kasi kahit ikaw ay matagal ka ng Kristiyano, even ikaw ay bago pa ng Kristiyano, dapat sinusuri mo, ang aking bang pamumuhay patungo sa matuwid na pamumuhay? Kasi maraming Kristiyano, matagal na pero matuwid sandali at sumunod na hindi na.
makikita mo hindi na siya matuwid ang pamumuhay. Bakit po kaya? Ano po sinasabi sa unang Juan 5 and 6? Ito ang mensaheng narinig namin mula sa kanyang anak. Ipapahayag naman namin sa inyo, ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Ibig sabihin, pag tayo'y na kay Kristo, ikaw ay may tunay na pananampalataya, ano dapat meron sa inyo? Ano pa? Liwanag. Ang liwanag ang ating Panginoon Kristo, wala nang kadiliman. Kung sinasabi natin may pakikiisa tayo sa Kanya, ngunit naman tayo'y sa kaliliman, nagsisinungaling tayo, hindi namumuhay ng ayon sa katotohanan. Kung sinasabi mong you are Christian, sinasabi natin, I am Christian, real Christian, pero ang buhay mo nasa madilim, hello, nagsisinungaling ka. We're not talking about perfection dito, na magiging perfecto ka. No. Ang pinag-uusapan po natin, yung buhay mo unti-unti nakakaroon ng liwanag. Hindi yung liwanag papuntang kadiliman o liwanag-dilim, at mas mahaba pa yung kadiliman. Ang pinag-uusapan kasi po ng ating Panginoon sa Kristo dito, ni Apostol John, na kung sinasabi mong ikay tunay na mananampalataya at nakikiisa ka kay Hesus Kristo, dapat ng dala mo ay liwanag. Kaya madalas sa mga Kristiyano, hindi nagpapa-facial, hindi nagkakaroon kay Vicky Bell. Wala na si Vicky Bell, si Ivy na yata eh. Ay, ba't ganyan ang mukha mo? Ang ganda ng liwanag. Nag-abroad ka? Kasi bakit? Nagliliwanag. Kaya si Moses ganyan eh. Nung siya'y nakiharap sa ating Diyos Ama, pag siya'y nakikipag-usap, nagliliwanag eh. Talagang makikita talaga. Ay, nakipag-usap, sumakan niya, nakausap niya ang ating Panginoon, ang Diyos Ama. Pero ano po mas matindi sa mga mananampalataya ngayon? Ang sabi sa Bible, ang lahat ng sumasampalataya at na kay Kristo ay hindi mawawala ang liwanag na yon mula sa Diyos. At tinumin katabi mo, maliwanag ba? Kasi bakit? Dapat sinisiyasat natin yung liwanag na meron tayo. Yung ating pambuhay ay matuwid ng pananampalataya at matuwid ang ating buhay. Halimbawa nila mga lalaki, mga tatay, pakitaas ang kamay, mga Kristiyanong tatay. Nakataas ako, tatay ako ha. Pag ikaw may tunay na pananampalataya, kapag nag-message yung ex mo, dapat hindi mo na ine-entertain. Diba? Dapat wala na yun. Kasi nga, may tunay kang pananampalataya, ang minamahal mo, yung tunay mong pamilya. Yung mga ikaw ay sa trabaho, panayang palagay, dapat hindi na ginagawa yun. Yung mga estudyante, dapat hindi na tayo nag-cheat. Minsan may motto, it's better to cheat than to repeat. Hindi ganon. Kasi may liwanag ka na eh. Tama po ba? Dapat ganun, may liwanag na, wala na yung kadiliman. Kung ang dati mong ginagawa, ngayon hindi na. Kasi bakit? Sinusuri mo na mali na yun. Kaya minsan tignan natin, we're not depending haba-haba na akong Kristiyano. Hindi. Ito yung nakadepende kung paano mo sinusuri ang iyong pamumuhay. Bakit po kaya? Ang gumagawa kasi ng matuwid ay katulad ni Jesus na matuwid. Kaya nga, ang mga nakay Kristo, yung isinuot si Kristo bilang damit, yan po yun. Ano po sabi dito sa unang Juan 3:6-7? Sabi po, walang sino man nananatili kay Kristo ang nagpapatuloy sa kasalanan. Malinaw po, nagpapatuloy, hindi po mawawalan ng kasalanan. Kasi perfect na po yung ganun eh. Ang nagpapatuloy, ibig sabihin, alam mo ng kasalanan to pero paulit-ulit mong ginagawa. Yun po ang nagpapatuloy. Okay po? Sapagat ang sino man nagpapatuloy sa kasalanan ay hindi nakakilala sa Kanya o nakakaunawa kung sino siya, sino ang ating Panginoong Hesus. Mga minamahal kong anak, huwag kayong palinlang. Sabi dito, magpalinlang. Maging mapanuri kayo, examine nyo yung buhay ninyo. Ang sino mang gumagawa ng tama ay matuwid, tulad ni Kristo na matuwid. Pag tayo po'y namumuhay ng matuwid bilang Kristiyano, nagiging tayo? Christ-likeness. Kaya nga sabi sa huli, ang sino mang gumagawa ng matuwid, ng tama ay matuwid, tulad ni Kristo na matuwid. Kaya nga po tayo na kay Kristo, sabi ko po kanina,
Yung buhay natin nakatago sa katauhan ni Kristo. Kaya pag tayo po'y namatay, hindi naman yung si Jose, si Pablo, si Maria ang nakikita. No, ang nakikita sa kanya, banal na Espiritu, ang ating Panginoong Kristo. Kaya tayo naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos Ama. Kaya nga sinasabi dito, kung tayo nakikiisa sa Kanya, pero pagpapatuloy tayo sa kasalanan, sinungaling ka. Kasi hindi pwede mangyari yun. Kaya dapat sinusuri natin, Kristiyano ako, bakit nagagawa ko pa to na alam kong tama, pero hindi ko ginagawa, hindi ko tinatanggal sa buhay ko. Suriin natin. Hindi po tayo kinukondem ni Lord. Hindi po tayo sinasabihin ng salita ng Diyos, ikay masama. No. Kaya nga tayo tinutuwid ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. Okay? Kaya kilala natin ang ating sarili na tayo'y anak ng Diyos. Kaya sabi dito, ang matuwid na pamumuhay ay mga anak ng Diyos. Sino po yung mga anak ng Diyos dito? Pakitaas ang kamay. Gusto ko makita po. Ayan, palakpakan natin ang Panginoon. Yung hindi nagtaas, kay ninong anak kayo? Sa tatay niyo? Ano po sabi sa unang 1:3:10? Gayon natin makikilala kung sino mga anak ng Diyos at kung sino mga anak ng Diablo. Yan, Bible na nagsasabi. Ang sino mang hindi gumagawa ng tama o hindi nagmamahal sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Ibig sabihin, dalawang uri lang ang anak dito sa mundong ito. Sino po dito yung mga anak ng Diyos? Pakitaas ang kamay. Ayan. Anak ng Diablo. Ayaw, siyempre, di ba? Ibig sabihin, pag tayo yung mga anak ng Diyos, gumagawa tayo ng matuwid, gumagawa tayo ng tama. Kasi yung mga anak ng Diablo, ito yung hindi sumusunod sa Diyos, ito yung ayaw maging matuwid ang pamumuhay. Kaya sabi ko sa inyo, dalawang uri lang ang tao dito sa mundo, anak ng Diyos at anak ng Diablo. Kaya dapat sinusuri natin, yung bang buhay ko, anak ba ako ng Diyos o anak ng Diablo? Kasi minsan po ganyan. Lililin lang tayo ng kaaway. Okay yan, gumawa ka na ganito. Di ba ligtas ka na? Di ba niligtas ka na ni Jesus? May buhay na walang hanggang ka na eh. Kaya gawin mo na yung dapat mong gawin. Minsan lang, tsaka hindi pa dadating si Lord. Pwede ka bang magpakasaya? Ganyan ang panliling lang ng kaaway. Huwag kang sumunod, huwag kang maging matuwid ang buhay mo. Kaya ito lang umaga, di ba? May nagsasabi sa inyo, huwag ka nang magsimba. Malamig. Huwag ka nang magsimba. Baka biglang umulan. Bago yung shoes mo, mababasa. Maganda yung damit mo. Di ba? Yung makeup mo malulusaw. Sa sobrang init naman. Di natin napapansin yung panliling lang ng kaaway. Kaya pag ikay anak ng Diyos, susunod ka. Amen? Sino po yung handang sumunod sa Panginoon? Dapat sinusuri natin yun. O madalas natin sinusunod yung sarili natin. Diyos-Diyosan po yun. Ay dapat sinusuri natin. Pero sinasabi ko po sa inyo, ang mananampalataya, nagkakamali din. Kaya sabi ko, walang perpekto. Pero ito kagandahan sa Panginoon. Pag ikay nagkamali, ididisiplina ka ng Panginoon. Di ba? Ito sinasabi ko sa Hebreo 12:6. Sapagkat idinutuwid ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Anak ka ng Diyos, kaya pag tayo nagkakamali, kasi alam ng Diyos, di tayo perfecto, dinidisiplina tayo. Hindi niyo napapansin yun? Ganon tayo kamahal ng Diyos. Bakit? Mahal ka ng Diyos, ayaw ka magpatuloy doon sa kasalanan. Ayaw ka niya magpatuloy sa mga bagay na maglalayo sa Kanya bilang ama mo at anak ka. Kaya nga dito sa mundong ito, mga tatay, mga magulang, mga nanay, dinidisiplina yung anak eh. Lalo pa kaya, ang sabi. Ang ama natin, sabi dito sa Hebreo 12:9, kaya nga mga natin dito sa lupa'y dinidisiplina tayo at sa kabila nito, iginagalang natin sila. Kaya lalong dapat tayo magpasakop sa pagdidisiplina ng Ama nasa langit upang maging mabuti ang pamumuhay natin. Ang madalas sa Kristiyano ganito pa. Kapag dinidisiplina, akala, di na ako mahal ni Lord. Aalis na ako sa church. Bakit ganito ba ang pagsunod? May ginagawa ka namang mali. Magpapakasama. Ito ang isang bagay na dapat natin matutunan mga Kristiyano. Kapag ikay may tumatama sa'yo, may nagtatama sa'yo, matuwa ka. Bakit? Mahal ka niyan, lalong-lalo ang ating Panginoon. Ang sabi nga dito,
upang maging mabuti ang pamumuhay natin. Ibig sabihin yung pagdidisiplina sa atin, ibig mga magulang, para sa ikabubuti yan. May magulang ba nagdisiplina anak? Nagdadrugs ka, marijuana, o gawin mo ng shabu. Gawin mo ng cocaine. Lahat ang iniisip ng magulang sa ikabubuti po ng anak. Lalo pa kaya ang Diyos Ama. Ang tanong lagi, paano ka tutugon sa disiplinang ginagawa sa'yo? Di po ba? Naranasan ko po yan. Ako dinisiplina ng Diyos na namatay ang aking anak. Pwede naman ako magpakalulong na lang ulit sa bisyo. Pwede naman ako tumalikod na lang, magpakawasak ng buhay. Paano ginawa? Tinugon ko yung disiplina ng Panginoon sa aking kagagawa na kasalanan, bumalik sa Panginoon. Yun ang dapat ginagawa. Sinusuri natin ang ating buhay, Lord. Thank you, Lord. Pinalo mo ako. Thank you, Lord. Dinisiplina mo ako. Salamat, Panginoon. Tatanggalin ko na po yung mga ganitong mga kasalanan, mga gawain kong masasama. Babalik ako sa iyo. Yun ang gusto ng Diyos. Maraming Kristiyano kapag nasita, nagagalit pa. Ano? Bakit? Wala naman akong ginagawa masama. Akala mo sa akin? Yung ganun pa. Hindi. Dapat nagpasalamat ka nga. Bakit? Mahal kita Kung di kita mahal, hindi kita sisitahin. Bahala ka sa buhay mo, pakasama. Hindi. Kaya bilang isang Kristiyano, sinusuri mo, meron ba akong nagawa? Meron ba dapat na nung pinalo ka, lalo kang lalapit sa Diyos? Lalo kang magmamahal sa Panginoon. Kasi bakit? Dapat may pagsuri tayo sa tunay ng pagmamahal. Ayan po, marami din ang mga may problema rin. Akala natin Kristiyano tayo, pero hindi mo napapansin, yung pagmamahal mo galing lang sa'yo, hindi na sa Diyos. Ano po sinasabi sa unang 1:4-7-8? Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang sino mang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Sino po yung nakaano ng message natin about love? Christians are known by a loving person. Ang Kristiyano ay kilala sa pagiging mapagmahal. Suriin natin. Tayo kaya, bilang Kristiyano ay mapagmahal ako. O kaya habang dumatagal ka, marami ka nagiging kaaway. Kinaiinisan ka sa barangay nyo. Hindi ka na marunong magpatawad. Kaya dapat sinusuri natin doon. Hindi ito pinagkakaano, ay Kristiyano ako, pero tingnan mo yung buhay mo. Parang lalo yata ako marami naging kaaway, lalo marami sumikip ang mundo ko. Kasi kung tunay kang nasa Panginoon, ay Diyos ay pag-ibig, marunong kang magpatawad. Marunong kang umunawa. Kasi ipinapakita nito, lalong-lalo na nga sabi, dito, sinabi ng Panginoon, mahalin mo yung kaaway mo, ang hirap Di po ba? Pero Kristiyano, iba nga We make a difference. Nag-iiba talaga tayo. Kaya iba tayo sa gawa ng mundo Ang mundo, mamahalin mo ang kaaway mo. Imposible yan. Pero ang tunay na Kristiyano, nagmamahal ng kaaway. Kasi si Jesucristo na dati tayong kaaway, dahil sa ating kasalanan, minahal tayo nung tayo'y makasalanan pa. Kaya ang pagmamahal hindi sa emosyon, desisyon Dinisisyon ng Diyos Ama na ibigay ang kanyang bugtong na anak upang mahalin tayo at bigyan ng kaligtasan. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko pwedeng patawarin ito, pastor, kasi sa dami ng ginawa sa akin mga hindi magaganda. Hindi mo kailangan ng emosyon. Kailangan mo ang desisyon. At kailangan mo ang pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, di ba, yung nakarinig ng mensahe, bagong utos na ibinibigay ko sa inyo, magmahalan kayo katulad ng pagmamahal ko. Hindi mo gagamitin ang pagmamahal mo, kundi ang gagamitin mo yung pagmamahal ng Diyos na ibinigay sa iyo, na namatay para sa iyo. Kaya tignan natin, suriin mo. Yung ba yung pagmamahal ko, pagmamahal pa rin nagaling sa Diyos, o pagmamahal na rin nagaling sa akin lang. Kaya pag nakita ko, kakalusin ko na yan. Sino po dito mag-asawa? Hindi nyo napapansin? Bakit ngayon hindi kayo magkahiwalay? Hindi naman kayo perfecto. Lalo ang asawa nyo, speaker ng tahanan. Bakit?
Kasi yung pag-ibig na ginagamit nyo, pag-ibig mula sa Diyos. Kaya ang sabi ko sa asawa ko, matagal na kami hiwalay dapat niyan eh. Bakit? Buti na lang sa pag-ibig ng Diyos. Bakit? Hindi ako perpekto, hindi siya perpekto. Marami akong kahinaan, marami siyang kahinaan. Na dati kami mag-girlfriend, akala ko hindi naghihilig, mamasakas pa pala maghilig sa akin. Sorry, Ami. Ano lang yan? ano yung sinasabi sa atin? Suriin mo ba yung pagmamahal mo? Baka sa'yo na lang. Kaya hindi ka na marunong magpatawad. Hindi ka na marunong umunawa ng ibang tao. Suriin natin, tunay na mapagmamahal pa rin. Ang Diyos kasi ay pag-ibig. Sabi nga dito, ang tunay na pagmamahal ay hindi sinungaling. Ano po sabi sa unang Juan 4:19-20? Tayo umibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Sino unang umibig po? Ang ating Panginoon. Ang nagsasabing inibig niya ang Diyos, ngunit napupuot naman sa kanyang kapatid ay isang sinungaling. Sino po ang prinsipe ng kasinungalingan? Diablo, di ba? Kaaway. Kaya nga, dinifferentiate, sino po anak ng Diyos, sino po anak ng Diablo. Tingnan natin. Okay, sapagkat kung ang kapatid niya mismo na nakikita niya hindi niya magawang ibigin, paano pa kaya niya magagawang ibigin ng Diyos na hindi naman niya nakikita? Ang liwanag po. Sinasabi natin, mahal ko ang Diyos. Kayo ang Panginoon, ang lahat-lahat sa akin. Eh yung mga kapwa mo nakikita mo, hindi mo kayang mahalin eh. Hindi mo kayang patawarin. Kaya minsan, suriin natin ang ating buhay. Yung mga pag-ibig na ito, yung pag-ibig talaga mula sa Diyos na yung bagong utos. Nagamitin mo yung pagmamahal ko kasi madalas dyan tayo na ano. Ako po, naranasan ko na po yan. Yung mga taong nagpababa sa akin. Ako, walang mararating yan. Naku, sira talaga buhay niyan. Naku, pinagpasa Diyos ko po. Pinatawad ko sila. Mahirap magpatawad. Sabi ko po sa iyo, hindi emosyon ng pagmamahal ko, di desisyon eh. Pag dinesisyon mo magpatawad, ano yung pinakita mo? Tunay na may Diyos ka sa buhay mo. Bakit? Dahil ginawa mo para sa Diyos, hindi para sa sarili mo. Kasi bakit? Ginawa ni Kristo na mamatay para sa iyo. Amen? Kaya nga, itanong mo sa katabi mo, handa ka bang mamatay para sa akin? Ay, sumagot, ano? Ano? Pero pag sinabi natin, Lord, mamamatay ako para sa'yo. Pero yung katabi mo, nakikita mo, hindi mo kayang sabihan eh. Yan po sinasabi ng Panginoon, suriin nyo. Baka yung pagmamahal na meron kayo, makasarili. Bakit po? Ang tunay na pagmamahal ay nagmamahal katulad ng pagmamahal ng Diyos. Ito po sabi ko kanina. Juan 13:34-35. Ito po, nasabi ko na kanina. Kaya isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo, magmahalan kayo kung paano ko kayo minamahal. Ano gagamitin po natin pagmamahal? Pagmamahal ng Diyos. Kaya hindi po pwede na ikay mananampalataya, isang Kristiyano sinasabi mong tunay ka na may Diyos ka, hindi ka marunong magmahal. Kasi ang Diyos ay pag-ibig at yung pag-ibig na meron ka ay galing sa Diyos. At yun ang gagamitin mo upang magmahal ka ng kapwa mo. Yun po ang sinasabi ng Panginoon. Kung paano kayo minamahal, ganun din dapat ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Kung nagmamahalan kayo, malalaman na lahat kayo mga alagad ko. Malalaman kayo tunay na Kristiyano. Malalaman na tunay ang pananampalataya natin. Kaya po ganun po ang sinasabi ng Panginoon eh. Kaya po madalas nakikita eh. Kristiyano ka, bakit? Kahit inaalipusta ka, kahit anong gawa sa'yo ng salita, tahimik ka lang. Hindi ka na kumikibo. Bakit? Pinagpapasa Diyos ko na po, pinatatawad ko na po silang lahat. Bakit po sinabi po yun ng Panginoon? Bakit? Kasi sabi po ng Panginoon, kung hindi ka nagpatawad, hindi rin kita patatawarin. Sino po makaligtas dito? Amen. Ibig sabihin, nagpatawad kayo. Tama po ba? Kasi sabi ng Panginoon, kung hindi ka nagpatawad, hindi rin kita patatawad. Pag hindi ka pinatawad ni Lord, ibig sabihin, parurusahan ka. Big deal po yung forgiveness. Bakit po? Kasi unang nagpatawad ang Diyos. Even we're not worth it. Even hindi ka dapat karapat-dapat. Pero ano man ang nagawa mo kasalanan, pinatawad ng Diyos. Hindi sinabi, ikaw pwede kita patawarin kasi 10 lang kasalanan mo. Ikaw hindi pwede, 30. Hindi ganun. Lahat ng kasalanan, pinatawad, kinalimutan ni Lord. Ang Kristiyano, ito pa eh.
Pag nagkaroon ng kagalit na Kristiyano, nagbati, pinatatawad kita, pero hindi na nagpapansinan. Sino ka ba? Bahala. Ganon. Plastic, ano? Hindi. Kaya nga si Lord, yung pinatawad tayo hindi ganon. Ano ginawang pagpapatawad sa atin ng Panginoon? Pinapatawad na kita. Isasama pa kita dun sa langit kung saan magsasama tayo for eternity. Tayo hindi. Ang mga Kristiyano, pinatatawad na kita, pero ayaw mo na kita makita. Kasi kumukulong dugo ko sa'yo Hindi ganun ang tunay na pagmamahal. Ang pagmamahal, kinakasama yan. Si Lord ganun ang ginawa Pinatawad kita, isasama pa kita sa langit. Ganun ang tunay na pagpapatawad. Amen? Yun ang tunay na Sorry tayo. Examine mo yung pagmamahal mo. Kung nangyari sa akin yan Pinatatawad na kita, pero ayaw kita makita. Ano yun? Natutunan ko to kay Pastor Mike. Kaya hirap magpatawad ng iba. Pinagsasama yung pagtitiwala. Kasi, di ba, kaya nga, ang hirap magpatawad, bakit yung tiwala nasira, lalo sa mag-asawa? Di ba? Pwede na po natin, si Lord nga sabi nga, namatay tayo, namatay siya para nung tayo makasalanan pa. Hindi tayo nung naging mabuti. Ibig sabihin, hindi pa talaga, alam kung talaga tayo ay magpapatuloy. Yung tiwala, hindi muna kita patatawarin. Kasi malay mo, bumalik ka na naman. Hindi ganun si Lord. Pinatawad kita even you are not worth it. Ganun dapat tayo. Magpatawad ka kahit tingin mo na nawala yung tiwala. It takes time bumalik yung tiwala. Ganun si Lord. Dapat ganun din tayo. Ang tunay na pagmamahal sinusuri mo. Hindi makasarili. Hindi po makasarili. Kasi minsan tayo ganun Nasaktan ako, pastor. Mabigat yung ginawa sa aking kasalanan yan. Pag nangyari sa iyo yun, mismo ikaw din, pastor, hindi mo makakayanan. Yan ang mga banat, no? Pero hindi po natin naintindihan. Kaya, nung ako po yung nangyari po yan, sinuri ko ang sarili ko. Lord, tama ba yung ginagawa ko? Yung pagmamahal ba kasi sila naman nakagawa, hindi naman ako Sila yung nang api sa akin. Ano sabi ni Lord? Mahalin mo sila tulad ng pagmamahal ko. Ganyan ka rin dati sa akin, sabi ni Lord Inang dami mo ng kasalanan ginawa mo sa akin, pero anong ginawa ko? Minahal kita, pinatawad kita, binigyan pa kita ng regalo ng buhay na walang hanggan. Kaya sa atin bilang mananampalataya, dapat po ini-examine natin, sinusuri natin. Hindi para tayo maging perfect, para hindi tayo maging isang bagay ay, grabe yan, no? Kundi para sa pagdating ng ating Panginoong Sokristo. Alam niyo ba yung isang halimbawa ng ating Panginoong Sokristo? May dala mga langis. Di ba? Isang ikakasal po yun Kasi po, ganyan po mangyayari sa atin. Ang groom natin sa ating Panginoon, tayo ang bride. Habang nag-iintay yung mga bride, may langis po sila ilawan, nawalan ng langis. Yung kanyang ilawan, at sabi, babalik na lang po kami para dagdagan po namin. Biglang dumating ang groom, ang ating Panginoong Sokristo. Nung dumating yung mga iba pang babae na may dalalampara na pinuno yung kanilang langis, at kumatok doon sa pinto, ang sabi ni Lord, hindi ko kayo kilala. Ano po ba ang message po sa atin ito? Dapat sinusuri natin ang ating buhay mananampalataya. Baka biglang dumating si Lord, o biglang naman dumating sa atin ang kamatayan. Kasi ganun po Kasi itinakda sa tao ang mamatay at sunod ng paghuhukom, nasuri ko ba yung aking pananampalataya kung tunay? Dito, inuulit ko po, iminensahe ito ng Panginoon, para hindi tayo i-condemn. Kasi mahal tayo ng Diyos. Anak tayo ng Diyos. At gusto niya sa lahat ng kanyang anak ay makasama niya for eternity. Magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi tayo madaya ng kaaway. Kaya kung tunay kang Kristiyano, dapat sinusuri natin. Una, patuwid ba talaga yung pamumuhay ko? Nagiging mabuti ba akong patotoo sa paligid ko? Sa pamilya ko, mismo sa pamilya na lang. O yung aking pagmamahal, pagmamahal ko na lang makasarili. Hindi na pagmamahal ng Diyos. Hindi po natin bibigyan ng karangalan ang sanlibutan. Kundi bibigyan natin ng karangalan ng ating Panginoon. Amen? Sabi mo sa tabi mo,
Suriin mo ang yung pananampalataya mo. Hindi tulog yan, nananalangin lang yan. Sabihin mo, gisingin mo kasi. Gisingin mo, sabihin mo, suriin mo ang iyong pananampalataya. Kung tunay ba to? Kasi mapanling lang ang kaaway. Sabi ko sa inyo, mga anak tayo na yun. Sino yung mga anak ng Diyos? Patatas ko ulit. Sino yung mga anak ng Diyos dito? Amen. Mahal tayo ng Diyos. Kaya ibinigay yung mensaheng ito para hindi tayo husgahan. O sama mo, hindi ganun. Kundi, sabi nga ng Panginoon, itinutuwid tayo dahil mahal tayo ng Diyos. At para maging mabuti ang ating pamumuhay. Upang yung disenyo ng Diyos para sa atin nakikita. Amen? Everybody, close your eyes. Manalangin tayo. Yes, Lord and Heavenly Father, we thank you so much, Lord. Salamat sa pag-ibig niyong walang panghusga. Salamat sa pagmamahal niyo, Panginoon, na walang limitasyon, walang kondisyon, Panginoon. Thank you so much, Lord. Sapagkat, Panginoon, alam niyo, hindi kami perpekto, nakatulad niyo. Pero sinabi niyo nga po, pag kami humarap na sa inyo, magiging perpekto na kami katulad niyo. Pero habang kami narito pa, Panginoon, makakaras pa kami ng pandidisip ng kaaway. Makakaras kami ng kasinungalingan nito. Panlilin lang nila, Panginoon, ng kaaway. Pero Lord, sinabi niyo nga po, Panginoon, kami po yung mga anak mo. Ang anak mo'y dapat namumuhay sa liwanag. Hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Nakikita namin, Panginoon, at sinusuri namin na dapat tanggalin yung mga bagay na ito na ayaw mo. Sapagkat, Panginoon, kami ay nasa inyo. At kami tunay na namumuhay ayon sa katotohanan. Ganon din po ang pagmamahal namin. Lord, minsan, nakakaligtaan namin na kami po'y nagiging makasarili. Iniisip lang namin na kami ang nasaktan. Naisip namin, Panginoon, kami ang naagrabyado dito. Pero kung tutusin, namatay kayo para sa amin. Na hindi humingi ng anumang kapalit at di man lang nanghusga. Ano ba nagawa niyong masama para sa amin? Wala. Na kami yung tunay na gumawa ng pagre-rebelde at kasalanan sa inyo, pero pinili niyo mahalin kami. Lord, pipiliin namin magmahal ng aming kaaway. Pipiliin namin magmahal na kahit sila ay mga nangiinsulto sa aming pananampalataya. Sapagkat alam namin, Panginoon, kung sino yung minamahal niyo, mamahalin din namin. Sapagkat hindi na kami nabubuhay sa aming sarili, kundi kami nabubuhay na para sa inyo. Lord, salamat po sa mensahe mo sa umagang ito. Lord, susuriin namin, Panginoon, ang aming buhay bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano na nilaan para sa iyo, gumawa para sa iyo, maglingkod para sa inyo, sumamba para sa inyo. Lord, hindi pa hulihan lahat. Kung bakit kami nabubuhay pa, may layunin pa kayo. Hindi pa kayo tapos para sa aming mga buhay. Kaya Lord, magtitiwala kami sa inyo. Susunod kami sa inyo. Gaano man kahirap yung pagdidisiplina mo, alam namin ang pagdidisiplina mo patungo sa matuwid na pamumuhay, patungo sa isang tunay na pananampalataya. Lord, bigyan niyo po kami ng pusong masunurin. Bigyan niyo po kami ng kaisipan na laging iniisip namin ng mga bagay na makalangit. Yung pagsunod. At higit sa lahat, gusto namin mabigyan ng karangalan ng iyong pangalan. Na mapatunayan at masasabi namin ng walang pagsisinungaling at pagmamataas, kami tunay na Kristiyano. Sapagkat kami, Panginoon, ay anak mo at minamahal mo, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa kapatawaran. Salamat sa patuloy na pagbabago. Salamat, Panginoon. At kami, Lord, binibigyan mo ng salita mo upang kami maging matuwid at mapagmahal na tao na gaya mo, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. At sa